Maligayang pagdating sa aming channel. Dito, isasama ka namin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng mga abandonadong istruktura. Sama-sama nating tuklasin ang mga bahay, gusali at iba pang lugar na niluma at kinalimutan ng panahon. Pinagsama-sama namin ang mga karanasan mula sa iba't ibang explorer upang mas maintindihan at maramdaman mo ang bawat kwento sa likod ng bawat sulok. Tara, samahan mo kami sa mga nakaraan at saksihan ang mga misteryong bumabalot sa bawat pader. Mag-subscribe, mag-like at i-on ang notification para updated ka sa mga bagong uploads araw-araw. Ngayon ay nakatagpo kami ng isang kastilyo sa kanayunan ng Pransya. Napakaganda nito, isang tunay na nakakabighaning tanawin. Iniwan ng dating may-ari na si George ang lahat ng bagay dito. Isa siyang tunay na henyo at lumikha ng sining para sa sangkatauhan. Sa loob, lahat ng mga larawan at alaala ay naiwan. Sa bawat sulok ay may mga artifact na puno ng kasaysayan, ngunit kapag sinuri ng mas mabuti, tila nagtatagay din ang mga ito ng misteryo. Maglakbay tayo sa lugar na ito at alamin kung ano ang nangyari kay George sa mahiwagang lugar na ito. Maligayang pagbabalik sa channel ng Bros of Decay. Ako si Leslie at dadalhin ko kayo sa isa na namang epikong pakikipagsapalaran ngayon. Narito tayo ngayon sa loob ng isang abandonadong kastilyo. Oo, isang engranding tahanan, isang malaking bahay. Maaring kastilyo ito o isang manwa. Hindi ako 100% sigurado, pero ang lugar na ito ay dating tinitirhan ng isang artista, isang Pranses na lumikha ng magagandang obra para sa rehiyon at lalawigan. Kilalang kilala siya, ngunit wala pa akong mas maraming impormasyon tungkol sa lugar na ito. Dadalhin ko kayo sa paglalakbay na ito at sabay nating tuklasin ang katotohanan. Manatili kayo dahil magiging kahanga-hanga ang lugar na ito, hindi kayo makapaniwala sa makikita ninyo. Simulan na natin ang eksplorasyon. Tulad ng nakita ninyo, naiwan ng lahat dito. Hindi ito ginalaw, walang graffiti, walang paninira. Parang iniwan lang ito ng mga taong nakatira rito. Kahit ang mesa ay nakaayos pa rin, kasama ang mga plato, tasa at baso na huling ginamit. Tignan nyo ang napakagandang cabinet na ito, punong-puno ng alagamit na ginagamit nila kapag may bisita. Ang isang ito ay nakasira. Kapag may dumadalaw para kumain, ginagamit nila ang mga ito. Dito naman ay may malaking fireplace sa dining room. Siguradong napakasarap umupo rito habang kumakain at pinapanood ang apoy, isang napakagandang karanasan. Maaring ito ang larawan ng dating may-ari, ang artistang nabanggit natin. Napakaganda. May divider din dito, marahil ginagamit kapag masyadong mainit ang apoy para makaupo ka pa rin ng komportable habang tinatamasa ang init nito. Sa likod ay may storage area, nandito ang boiler at heater. Makikita rin ang iba pang mga plorera, tasa at plato. Sa gilid naman ay may sabitan para sa mga sisidlan ng alak. Ginagamit ito sa Pransya. Dito nila nilalagay at binubuhos ang alak, mas elegante kaysa sa bote. Talagang kakaiba ang estilo ng mga Pranses, di ba? May mga kagamitan din dito sa kusina na bihira na nating makita ngayon. Para ba ito para sa pagdurog ng bawang? Ang kakaibang kagamitan naman nito, parang kakaibang gunting. Napakagandang mga cabinet. Tignan naman natin ang kabilang bahagi. Sige, magpatuloy tayo. Excited na akong ipakita sa inyo ang lahat. Mahaba-habang video ito. Ito ang entrance hall. Oo, dito pumapasok ang mga tao. Mukhang may hilig din sa pangangaso ang may-ari. Makikita ang ulo ng baboy na nakadisplay. Ito naman ay isang palaso para sa pana. Oo nga, para nga ito para sa pangangaso gamit ang pana. Astig yun. May bungo rin ng usa dito. Ang ganda tignan ng lahat ng ito. May ilang upuan dito. Noong mayayaman ng mga tao sa Pransya, minsan ayaw nilang papasukin ng mga bisita sa loob ng bahay kung sandali lang ang bisita. Kaya may mga upuan dito sa entrance hall. Dito na lang sila pinapaupo, pinapakape at pagkatapos ay aalis na. Hindi na kailangang pumasok sa pangunahing sala. Medyo reserved ang mga Pranses. Mukhang may mga kabayo rin sila, may helmet para sa pagsakay at iba pang gamit. Napakaganda. Magpatuloy tayo. Ito ang isa sa mga unang kwarto. Hindi makapaniwala, mukhang maraming tao ang tumira dito, marahil 10 hanggang 20 tao. Malaki siguro ang pamilya niya at dito sila lahat nakatira. Tignan niyo ang mga porselanang naiwan. Walang tatak kaya baka hindi ito orihinal. Hindi ako sigurado. Mukhang hindi ito kama o napakaliit na kama kung sakali.
Mas parang sofa na pahingahan, pero napakaganda ng pagkakagawa. Tignan ang disenyo. Talagang gusto ko ang ganitong klaseng muebles. Ito ang unang kwarto, kamangha-mangha agad. Magpatuloy tayo sa loob ng bahay. Ang banyo, lagi kong gustong kunan ito. Mahalaga yun. Maraming sabitan ng damit dito. Mukhang papunta tayo sa isa pang dining room. Ay, hindi pala. Nagkamali ako ng konti. Sa totoo lang, isa itong kombinasyon ng dining room at kusina. Pero itong dining room ang madalas nilang ginagamit. Yung isa naman ay ginagamit lang kapag may bisita, may dumarating na pamilya o may mahalagang okasyon. Mas maliit ito at medyo hindi kasing enggrande kumpara sa isa. Pero hindi naman talaga ito simple. Isa pa rin itong napakagandang dining room. Tingnan ninyo ang mga pitchel at tasa. Ito naman ay chopping block para sa paghiwa ng karne. Pasensya na kung may halong French. 5 araw na ako nag-explore kasama ang mga French kaya medyo gumaling na rin ako magsalita. May malaking kutsilyo dito. Dito nila hinihiwa ang karne sa ibabaw ng chopping block. May maliit ding oven dito. Tingnan natin, mabubuksan kaya ito? Mukhang oven ito para sa tinapay. Ayoko namang masira kaya hindi ko nabubuksan. Pinapagana ito gamit ang kahoy. Doon sa ibaba nilalagay ang panggatong. Wow, dumilim tuloy. Mukhang may isa pang oven dito at may kahoy na takip sa harap. Para itong Dutch na disenyo, pero ginagamit din pala ito ng mga Pranses. Hindi lang ito simbolo ng Netherlands. Ang ganda ng bellows na ito, panghinap ng apoy. Ang ganda talaga. At ang daming plato sa kabinet, kamangha-mangha. Wala pa rin akong nakikitang impormasyon tungkol sa kasaysayan. Sana may makita tayo. Sa kasamaang palad, kakaunti lang ang mga papel dito at wala ring mga kalendaryo o kahit ano. Sandali, bumalik muna tayo. May nakita akong basement dito. Medyo kakaiba. Parang crawl space. Ganito ang tawag namin dito sa Netherlands at Belgium. Ang liit at sarado pa ang dulo. Sige, magpatuloy na lang tayo. Excited na akong makita pa ang iba. Sa ngayon pa lang ay napaka-interesante na ng lugar na ito. Pakiramdam ko, mas magiging kahanga-hanga pa ito habang tumatagal. Tingnan natin ang susunod na kwarto. 3 dining room sunod-sunod. Seryoso ba? At ito, nakaayos pa rin. Mas simple ito kaysa sa nauna, kaya marahil para ito sa mga trabahador o katulong. Medyo kakaiba. May cabinet na punong-puno ng baso. Napakaganda. At ito, parang fireplace ba? Oo, dati itong fireplace. May cabinet din dito sa hallway na puno ng bed linen. Ay, pasensya na. Mga gamit panlinis pala. Grabe! Ito na yung kwarto. Nakita ko na ito dati sa larawan na ipinadala ng kaibigan ko. Tinanong niya ako kung gusto ko bang puntahan ang lugar na ito. At syempre, oo agad ang sagot ko. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito, ang tinatawag naming na Blue Bedroom. Ito ang kwarto ng artista. Dito raw niya ginagawa ang kanyang mga likha. Nandito rin ang kanyang mga libro. Wow, ang daming lumang libro, lahat na iwan. Napakaganda. May piano rin siya dito. Tingnan natin. Tingnan ninyo ang mga larawan. Ano kaya ito? Bala ba o sigarilyo? Hindi ko sigurado. May mga baraha rin para sa panghuhula. Wow, may maliit na artikulo sa dyaryo. Parehong larawan ng batang lalaki ang nandito, pero ngayon ay may kasama ng babae at isang bandera. At itong napakagandang piano, subukan nga natin kung tumutugtog pa. Mukhang electric piano ito. Grabe, ang ganda. May eskultura pa sa tabi. Mukhang napakayaman ng taong ito. At dito na natin makikita ang unang palatandaan ng kanyang trabaho. Ito ay isang drawing na siya mismo ang gumawa. May nakikita rin akong sketchbook doon. Kunin natin. Tingnan natin kung ano ang laman. Marami pala itong drawing books, pero isa lang ang bubuksan ko. Wow, ang galing. May drawing siya ng isang sanggol. Ibabalik ko rin ito mamaya. Ipapakita ko lang ang ilan. Heto, larawan ng isang babae. Napaka-profesional ng pagkakagawa. Makikita mong maayos ang linyas at naka-center sa ilong. Symmetrical. Astig.
Baka may makita tayong pangalan. Aha, meron dito. Mr. George. Pangalang itong French. Malamang siya nga ang artistang nakatira dito. Oo, paulit-ulit lumalabas ang pangalang George. Kaya mula ngayon, tatawagin natin siyang George. Ibalik na natin ito at magpatuloy sa video. Ito naman ay parang sketching board na ginagamit niya. At muli, makikita ang larawan niya. Ito ay kay Mr. George. Makikita niyo siya dito. Ang ganda ng kama na ito. May isang upholstered na asul na kama, pero ito ay kapareho ng nakita natin kanina o doon sa kabilang silid na inakala nating kwarto. Malamang ay isa lang itong sofa na inuupuan na ginagamit niya ring higaan habang siya ay nagdo-drawing sa silid na ito. At may fireplace siya rito, isang napakalaking fireplace. Dito sa gilid ay may nakikita akong mga oil lamp. Napakagamba ng mga oil lamp. Tingnan mo ang fireplace na ito. Gawa ito ng Godin, isang French na brand. Galing ito sa France. At may prayer chair din. Iniisip ko kung ano ito. Ito ang kanyang family tree, gaya ng makikita mo. Kaya nalaman niya kung saan siya nagmula. Pero wala akong nakikitang pangalan ni Mr. George dito. Wow! Ang laki ng hallway. Grabe. Sige, magpatuloy tayo at tingnan ng iba pang mga kwarto dito. Sa tingin ko ito ay isa pa. Ay oo, isang napakagandang pink na kama. Lahat ng kama rito ay upholstered na ganyan. Napakamahal na mga ito. Hindi na gumagawa ng ganitong klaseng furniture ngayon. Maraming libro. Baka para sa bata. Maaring ito ay kwarto ng bata. Tingnan natin kung may petsa rito. Wala. At narito ang banyo na may napakakaraniwang maliit na bathtub. Makikita mo na ito ay para sa pag-upo. Upo ka lang habang naliligo sa loob nito. Ang lolo ko rin ay may ganitong klase ng paliguan. Isang napakasimpleng banyo. Mula sa kwarto ay papunta tayo sa isa pang silid. Tingnan natin. Mas parang sala ito. Sa tingin ko hindi nila masyadong ginagamit ang silid na ito. Parang may extra lang silang kwarto at nilagyan lang ng mga gamit, baka sakaling uminom sila ng kape rito paminsan-minsan. Ganyan ang ginagawa ng mayayaman. Hindi ako magvi-video rito dahil may mga address dito. Ayokong ibunyag ang lugar na ito. Dito sa kabilang side ay may accountancy cabinet. Makikita mo na nagiging maliit itong mesa at pwede kang umupo sa harap nito para magbilang ng pera at mga gastusin. Napaka-interesante. May ilan pang cabinet at pumunta naman tayo sa susunod na silid. Wow! Isa na namang napakagandang kwarto na puno ng mga lumang antik na naiwan dito. May mga peking bulaklak. Ang ganda! Laging may peking bulaklak. Akala ko dati tunay ang mga bulaklak sa ganitong abandonadong lugar. Pero kapag tinignan mo, plastic lang pala. May coffee table? Mukhang bag ito ng isang artist kung saan niya dinadala ang kanyang mga gamit. Hindi lang damit, marahil mga artwork niya. Pero mukhang may mga damit din dito. Baka ito ang travel bag niya. Ang travel bag ni Mr. George. May cabinet din dito. Tahimik. Ay, may mga damit pala sa loob. Medyo sosyal pa nga. Wow, parang mga costume niya. Ang ganda. Ilagay natin ito sa harap. May divider pa rito at isa na namang abandonadong upholstered na kama. Dapat nasa mga bahay ang mga ito, hindi sa mga abandonadong lugar. Ang ganda ng pakiramdam. Napakagandang kama, pero iniwan lang. Nakalimutan na. Ano ito? Mukhang isang napakalaking storage room at napakalaki rin. Mga 6 na metro ang taas, mga 18 feet kung i-convert. Maraming gamit ang nakaimbak dito. Tingnan natin kung may makikita tayong artifacts. Una, syempre, may piano dito. Pero ano pa? May parang banat ng hayop. Ito ba ay balat ng kambing? Oo, balat nga ng kambing. Grabe, kita mo ang mga sungo sa ibabaw ng piano. Tumunog pa rin. Hindi ba kahanga-hanga yun? Ano-ano kaya ang tinago niya rito? Isang pahayagan. Tingnan natin. November 6, 1957. Tingnan mo yun. Ang galing. Ginawa pa niyang itong parang booklet. Tinahi niya at ginawang parang libro mula sa pahayagan. Ito ay takip ng sewing machine. Mukhang itong lalagyan ng piano. Ay hindi pala. Lalagyan ito ng tinapay para manatiling sariwa. Mag-iingat ako sa paglalakad. Grabe, ang gulo dito.
Naisip kong umakyat sa hagdan na yon pero hindi ko nagagawin. Masyadong nakakatakot. Balik na tayo sa hallway. Marami na akong nakita sa lugar na ito pero pakiramdam ko kalahati pa lang ang napupuntahan ko. Mas magaganda pa ang makikita natin, kaya kailangan mong pumutuloy para mas maging nakakahanga pa. Nasa harap na ulit tayo ng hallway. May isa pang hagdan dito na papunta sa ibang bahagi ng gusol. Ang parting ito ay may puting pader, hindi pink. May nakikita na akong isa pang kwarto. Naku, tignan mo ito. Una nating nakita ay larawan ng isang babae kasama ang aso. Magaganda ang mga gamit dito. May baby crib pa. Tignan mo yun. Pero ang pinakagusto ko sa silid na ito ay ang vanity sa tabi ng bintana. Dito pwedeng umupo ang babaeng nakatira rito, tumingin sa magandang hardin at mag-ayos kay morning. Ang ganda, di ba? Ang cabinet sa hallway ay may mga bed linen. Siguradong may mga katulong sila dahil hindi nila kayang gawin lahat ito mag-isa. May maliit na mesa rito sa hallway. Interesante. Sige, magpatuloy tayo. Ay, hindi ka maniniwala sa nakita ko. Ito na siguro ang master bedroom kung saan natutulog si Mr. George kasama ang kanyang asawa. Tignan mo ang kurtinas mula sa itaas ng kama papunta dito. Grabe ito! Wow! Sa gilid ng kwarto ay may maliit na upuan or sitting area kung saan pwede kang mag-drawing or bumasa habang nakatanaw sa labas. Ang ganda tignan! Tignan mo ang mga gamit na naiwan dito. Ito ay parang mag-iingat ako sa magandang payong na ito. Ilalagay ko muna dito. Tingnan mo ang mga taong ito sa larawan. Mukhang sinaunang panahon. Maaring mga anak ni Mr. George o mga magulang niya. Natitiklop ito ng ganito. Gusto ko rin itong maliit na payong. Ang ganda! Ilagay natin pabalik. May larawan ng isang babae sa dingding. At maaring ito ay wedding picture ni Mr. George at ng kanyang asawa. Wow! Tignan mo ang batang sundalo dito. Paulit-ulit na natin siyang nakikita sa loob ng lugar na ito. May mga liham din dito. May laman pa nga ang isa. Tingnan natin. Isang maliit na souvenir sa tingin ko. Ano kaya ito? Ay, wow! Tignan nga. Ibabalik ko ito mamaya. Ano ito? Tingnan mo. Kinuha ko lang ito mula sa pakete. At ito ay 2 bala ng baril. May nagpadala nito sa kanya. Wow! Ibabalik ko rin ito mamaya, kaya huwag ka mag-alala. Ang galing! Lahat ng gamit na pang militar. Baka si Mr. George ay nasa army at itinago niya ang mga ito bilang alaala ng mga panahong iyon. May malaking fireplace sila dito sa kwarto. Ang sarap sigurong humiga dito sa kama, naka-on ang fireplace at mag-enjoy lang kasama ang isa't isa. Gusto niyo ba ng pera? Hindi. Lumang French currency ito. Malamang ay wala na itong gaanong halaga ngayon. Magagandang bulaklak. Isa pang larawan ng isang babae doon. Sige, magpatuloy tayo. Kung hindi natin matatapos ang lugar na ito. Dito ay may malaking plaza. Makikita mo ang mga bus na dumadaan. Wow! Isa na namang kwarto at napakaganda rin. Maayos pa ang kama. May mga nightstand sa tabi. Ang galing makita. May chandelier na nagbibigay ganda sa silid. At muli may larawan na naman ni Mr. George. Siguradong si Mr. George ito. Narito siya kasama ang kanyang aso nung nasa army pa siya. Wow! Mukhang relihiyoso rin ang mga taong ito. Okay, may mga laruan dito. May mga teddy bear. Baka para ito sa mga bata. Sige, babalikan ko na lang yun mamaya dahil yun ang malaking silid na may mga piano. Pero umakyat muna tayo at tignan ang itaas bago tayo pumunta roon. Makikita mong medyo nasisira na ang gusali sa itaas. Naroon ang attic. Dito muna tayo sa kaliwa. Ito ang banyo. Wow! Nako! Napakagandang bathtub. Tignan mo ito. Grabe, sa sahig ng banyo ay may libu-libong putakti o bubuyog. Hindi ko sigurado. Ang lala! Sige, tignan naman natin ang kabilang side. May mga board games dito. Ang saya makita. Silipin natin ang kwarto na ito. Isa pang kwarto. Maliit lang ito sa tingin ko. Oo, hindi gaanong interesante. Dumaan tayo rito.
Wow, ang gulo naman dito. Mukhang may naghanap ng kung ano dito. Baka naghahanap ng pera o basta lang may nagkalat ng mga gamit. Posible rin yon. Tapos ay pupunta tayo sa isa pang kwarto. Ang init talaga ngayon dito sa France. Pinagpapawisan ako. Okay, ito na ang huling lugar para sa araw na ito. Tapusin na natin at huwag na tayong bumagal. Tuloy lang sa paggawa ng magagandang video para sa lahat. Tingnan mo ang kwarto na kakapasok ko lang. Isa ito sa pinakamagandang kama na nakita ko. Ang mga ukit sa itaas ay napakaganda. May 2 nightstand sa tabi. Ipapakita ko rin ang harap ng kama at may upuan sa sulok. Pero may napansin pa ako. Ay, sandali. Tingnan mo rin ang cabinet na ito. Ang ganda, hindi ba? Napansin ko rin na dito sa hallway ay may magandang setup na may perpekta. Isa itong brand ng sewing machine na ngayon ko lang nakita. Maraming larawan sa dingding at mga dekorasyon. May isa pa nga sa sahig. Okay, oras na para tignan ang malaking silid dito. Pasok tayo. Siguradong napakasarap sa pakiramdam na bumaba sa hagdan na ito tuwing umaga at pumasok sa ganitong klaseng silid. Tignan mo ang tanawin. May 2 piano doon. May napakagandang chandelier sa itaas. Wow! May maliit na reading area dito sa gilid. Pwede kang umupo, mag-relax at magbasa. Grabe! Sobrang ganda. At ilang hakbang pababa, narito na tayo sa malaking silid na sinasabi ko. Wow! Tignan mo ito. Magagandang upuan sa tabi ng coffee table. Ano ito dito? Parang maliit na storage room. Gusto ko rin ang berdeng upuan na ito. Sa tingin ko berde ito, medyo colorblind ako, pasensya na. Magagandang ilaw sa tabi. Tignan mo ang figurine na ito. Wow! At dito ko sinimulan ng video sa harap ng piano na ito. Subukan natin. Gumagana pa rin. Nasa itaas ang mga music notes. May basket pa ako dito na puno ng mga libro ng music notes. Sa ibabaw ng piano ay may mga drawings na malamang siya mismo ang gumawa. Nakakagulat na hindi masyadong maraming drawing sa lugar na ito. Dahil artist siya, iisipin mong puno ang bahay ng kanyang mga paintings, pero baka hindi siya masyadong nagpinta. Sketches lang ang nakita ko. Subukan natin ang isa pang piano. Wow, ang ganda ng tunog. At dito, may 2 lounge chair para tapusin natin ito. Ang ganda talaga. Para matapos, lalabas tayo at ipapakita ang labas ng lugar na ito. Tignan mo kung gaano ito tinubuan ng halaman. Halos natakpan na ang mga bintana. Ang buong gusali ay napuno na ng halaman. Tignan natin ang labas dahil napakaganda nito. Tignan mo ito. Parang may halong German style. Nakita natin na mahilig sa pangangasa ang may-ari at baka nakaapekto iyon sa itsura ng bahay. Napakalaki ng lugar na ito. Lalakad tayo ng kaunti sa paligid bago natin tapusin ang video. Wow! Napuno na ng ivy ang buong lugar. Gustong-gusto ko ang mga ganitong lugar sa France at sana makakita pa ako ng marami sa hinaharap. At sigurado akong makakakita pa ako, kaya siguraduhing mag-subscribe sa channel. Grabe ang init dito sa France. Pinagpapawisan ako ngayon. Okay mga kaibigan, maraming salamat sa panonood ng video ngayong linggo. Ang lupit nitong lugar na ito. Pasensya na kung medyo mahaba ang video, pero sulit naman. At yes, palike ang video para matulungan ang channel. Mag-subscribe na rin. May link din sa description papuntang Patreon. Doon maaari niyong suportahan ang channel para makapagpatuloy ako sa mag-explore sa buong mundo. Gusto kong pasalamatan si William na nasa likod ng kamera at si Sarah na kasama ko. Ilalagay ang kanilang link sa description. At kaya ng lagi, magkikita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para sa panibagong epic na adventure. Paalam!
Love you! Sana'y nasiyahan kayo sa ating exploration. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang adventures na tulad nito at i-click ang notification bell para updated ka sa bawat bagong video. Siyempre, i-like at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli nating pagtuklas.